Good afternoon guys. Welcome ulit sa vlog ko. Punta pala ako ngayon ng Makati kasi may ipapagawa akong camera sa DJI dun sa may Universal Motors. Ang ipapagawa akong camera is yung DJI Action 5. Ang issue nung camera is bumubukas siya mag-isa and then nagre-record. Bigla-bigla na lang siya bumubukas pag may pag sinalpakan mo na yung battery. And pag in-insertan mo ng memory card, hindi nababasa. So ayun, ipapacheck natin dun sa may Universal Motors, sa may dun yung nila service center. Na-check ko na rin sa map kung saan yung location nila. Familiar naman ako dun sa area. So time check 1:23 ng hapon. Ayan, papunta tayo doon, and after nun diretso na rin ako ng Las Piñas ng uwi kasi again dentist. So every time nag-vlog ako, lagi ako nagpupunta sa dentist ko. Itondoan natin sa may Commonwealth, tapos mag-ESAV tayo and EDSA. Yan, dire-diretso na lang yun. Mukhang uulan pa. Ano ba yan? Saan nakabutan ng ulan? Dito na tayo ngayon sa circle. Kailangan malupit ka dito pag nasa circle ka kasi lahat ng mga kasalubong mo rito, kakaliwa sila, kakanan. Ito, tulad nito, kakanan to. Tapos bigla na lang yung iba dyan, biglang may kakaliwa. Kailangan malupit ka dito Nababagalan talaga ako dito sa Pasio. Ang ginawa ko kasi dito sa CVT, naka RS8 na pulley set, tsaka RS8 din na torque drive. Lahat RS8 except lang sa spring. Ang spring ko is JVT na 1000 RPM, and yung clutch spring ko is stock 800 RPM. Yung makina ko lang din, stock, walang walang ginawa, stock lang din. Hindi naman ako masyado maalam dito sa mga ganito CVT. So ito na try kong itong ganitong setup. Lumakas yung niya, yung arangkada niya. Pero yung pagdating ng mga 70 pataas, ang bagal nung akyat. Yung bola ko pala naka 14 grams, which is yung stock niya rin na grams. So hindi ko alam kung ano bang maganda. Tsaka yung sa may sa may torque drive, 'di ba may mga tatlong pin 'yon. Yung isa straight, yung isa naka-angle. Nilagay ko siya sa straight. Kasi ang alam ko, pag yung straight, may arangkada na, may dulo pa. Pero parang hindi ko naman ramdam. Kasi tinry ko din dun sa angle na slides Yun, may arangkada. Pero yung dulo talaga wala. Pero dito sa straight, parang wala. Hindi ko rin naman ramdam. Okay naman yung arangkada niya Okay naman siya para sa akin. Pero yung dulo lang parang wala O baka kasi ganun lang, hanggang dun lang talaga siya.
Diba, 125 nga lang naman to eh. Tsaka stock pa yung engine. Ayun, EDSA na. Ako, nararamdaman ko na yung ambon. Tayo dyan. Kaya hindi ako nagsapatos eh, nag-crocs lang ako eh. Ayun lang. Traffic. Pag dito ko talaga sa Metro Manila nagmumotor dapat magaling ka talaga mag-balance. Galing kang sumingit-singit. Meron palang nag-comment guys no. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Ilagay ko sa screen yung tinatanong niya. Ang tanong niya regarding dito sa bar and side mirror. Tanong niya kung bawal daw ba to or kung pwede, basta parang ganon. Sa experience ko kasi, ilang checkpoint na rin ng mga nadaanan ko, hindi naman ako sinisita. Ewan ko kasi parang parang twice lang ako na para dun sa checkpoint. And hindi naman nila sinita. Siguro basta like full gear ka lang lagi, like helmet, hindi ka nakatsinelas. Alam mo yun, parang hindi ka naman kasita-sita. Tapos naka-gloves ka, ganyan. Like parang full gear ka, ganon. And yun nga, regarding sa bar and side mirror, ang alam ko bawal din eh. Kasi pasok siya dun sa may modified handlebar. Yun nata yan. Ewan ko, pero sa akin kasi hindi ako nasisita eh. Tapos yung bar end ko pa, ang laki nung mirror ko. May mga bar end kasi na maliliit. Like parang ganyan lang kaliliit na bilog. Ito ang laki nito eh. Size comparison natin. Ayan o. Ganyan. Ito yung 4 fingers. Ayan o. Malaki siya eh. Baka kaya ganun. Pero kasi kung sobrang liit ng mirror mo, parang sisitahin ka nga talaga. Kasi nga naman parang wala ka naman makikita dun eh. Parang display lang yan eh. Parang ganun. Siguro tingin nila kaya hinuhuli. Ito kasi ang laki. And also may napanood ako eh sa TikTok pa, dun sa may event ng makina Moto Changge, yung pinuntahan ko last time, yung binlog ko. Alam ko nagpunta dun si Gabriel Go. Tapos may nag-interview isa dun, in-interview siya regarding do sa bar inside mirror. Siguro hanapin nyo sa TikTok o sa YouTube, nakalimutan ko saan ko napanood eh. Ang sagot ata ni Gabriel, okay lang daw. Ayun sa pagkakaalala ko okay lang daw yung bar end. Basta malaki. Like, wag lang maliit. Search nyo na lang siguro sa TikTok. Feeling ko sa TikTok ko napanood yun. In-interview niya si Gabriel Go dun sa may Moto Changge, dun sa may Centris. Nakalimutan ko yung yung vlogger na yun eh. Nagmumotor din siya eh. Nakalimutan ko yung name niya. Kadalasan kasi naman ata ng mga nahuhuli na naka-bar end is yung maliliit. Basta yung enough lang, yung ngayon nga, yung may sinusunod silang LTO standards daw na 4 fingers. Tingin ko pwede naman. Ano? Malaki siya. Oh. Kaya yung nag-comment na yun, ayoko naman sabihin, sige mag-bar end ka or what. Pero yun kasi na experience ko, hindi naman ako nahuhuli. Yung checkpoint na nadaanan ko, napara na ako twice. Pero wala, hindi naman, walang sinit eh. Even nung nagparehistro ako sa LTO, Las Piñas, wala naman, okay naman. Hindi naman nasita din. Ayoko yung maliit kasi kahit nga naman din ako, wala akong makita dun sa maliit na side mirror. Ang hirap makakita. Yun lang no, pag nagba-vlog ako no, hindi ako
focus sa singitan. Parang nagiging four wheels ako, nakikipila ako dito sa mga... Kasi ang hirap magsalita ng sisingit-singit ka, baka mawala ako sa focus, baka may mabangga akong sasakyan. Ayan na, umaraw na naman. Kanina parang ulan eh. Paiyak na ako eh. May kapote naman ako. Pero may hassle kasi. Oh, bilang makulimlim na ulit. Medyo malapit na tayo dun sa may Universal Motor. Sa may DJI. Yun, dito ang pasok natin sa may Pasong Tamo. Yan, tapos kakanan tayo dito. Sa may Chino Roses sa dati. Nakita ko na sa map yung itsura ng building, kaya di na ako nag-maps. So guys, dito na. Boss, sa may Universal Motor sa DJI po. Second floor po. Sige po. Dito na lang po ah. So yun guys, tapos na. So tapos na tayo dito sa DJI Service Center. Mabilis lang. Parang chinek kasi yung mismong camera. Mukhang hindi ata mahirap atang ayusin. Ang ginawa is palit unit. Pinalitan lang ng brand new kasi warranty pa naman. Nag Google Maps pala tayo kasi hindi ko alam yung saan liliko. Anyway, ayun, parang naabot lang ako doon 1 hour. Pag gusto nyo magpagawa ng camera nyo, basta DJI yan, punta kayo dyan. Lagay ko na lang sa screen yung address nila. Tinanong ko rin yung babae doon na kung pwede walk-in. Pwede naman daw walk-in. Mas maganda i-walk-in nyo na, tapos pakita nyo na yung problema ng camera nyo. Depende na yun sa sira ng camera nyo kung kayang ayusin within the day or babalikan nyo na lang. Maganda kasi pasok pa sa warranty. Ginawa, palit unit. Brand new. Di mas okay. Ang problema kasi nung camera na yon, hindi siya nakakabasa ng memory card. Nagre-record siya pero internal internal storage lang. And ayun, minsan nag-on mag-isa. Mas okay na yun, yung palit unit. At least hindi ka na mag-aalala na baka magkasira ulit. At least ito brand new. Okay, uwi na. Diretso na ng Las Piñas sa dentist ko. Sakto lang naman, 3:55 ang dating ko doon. Hindi ako familiar sa lugar na to. Kaya nag-map na ako. Saan tayo pinapadaan na ito? Okay, dito pala ang labas nung alam ko na to. Dire-diretso na ito, MOA. Alam ko na to. Doon lang pala yung way. Patay na natin tong phone. Itong phone mount pala na to, naghahanap ako ng way para maikabit siya dito. May nakita na ako sa online na pwedeng magamit para kailangan ko lang ng extension na maliit para medyo umangat lang siya ng ganun. Baka orderin ko na yon. Gusto ko kasi yung dito malinis Gusto ko isang camera mount lang ulit dito yung parang ganitong bilog dito. Tapos dito wala na, andito na yung phone mount. Gusto ko lang siya magmukhang malinis.
Ayun guys, nandito na tayo sa BF. Malapit na rin ako sa dentist ko. Medyo late na nga ako eh, 4:12 na. Grabe yung init. Parang lahat ng dinaanan ko nakatutok sa mukha ko yung araw. Day 2 na tayo ngayon. Pauwi na ako ng QC. Nagre-record ba? Ayun. Ayun, doon na ako natulog sa bahay dito sa Las Piñas. Sunday na ngayon. Time check 3:11 PM. May hindi pala ako nasabi kahapon. May isa pang nag-comment regarding naman to sa may camera. Tanong niya ata is tutorial daw ng front camera setup. Medyo hindi ko lang na-gets kung anong setup ba, yung setup ba nung mga mounting or settings nung camera. Pero anyway, discuss na lang natin yung both. Unahin natin yung sa settings nung camera. Meron kasi akong sineset na dalawang settings. Yung isa pang umaga, yung isa pang gabi. Ilalagay ko na lang sa screen yung settings. Yan, ganyan yung settings ko pag umaga. Try nyo din kung trip nyo yung ganitong settings. Yung sa panggabing settings naman, kailangan gabi para makita nyo rin eh. Siguro magsisingit ako ng clip na gabi. Papakita ko rin dito sa screen yung settings ko. Yan, ganyan ang itsura niya. Try nyo din kung trip nyo. Dito naman sa mga mount ng camera ko, itong ball head na to, na mount na to, sa Shopee ko lang din nabili yan. And itong mahaba na to, ito, sa Shopee lang din yan. Puro Shopee lang yung mga yan, boss. Ayun, wala namang kakaiba. Ang suggest ko siguro, pag magkakabit ka ng camera mount dito sa may harap, yung medyo may laro. Kasi ito sobrang tigas na ito, hindi mo Ang result nung kuha ng video, pag lubak, makikita mo yung yanig nung shot eh. Kahit naka rock steady ka na, kahit anong rock steady pa yan, nakukuha niya yung yung lubak. So yung shot mo parang nanginginig. So suggest ko, wag yung ganito katigas, yung sobrang hindi talaga siya gumagalaw. Ang ikabit mo yung medyo may laro, yung medyo umuuga siya ng konti, pero at the same time dapat matibay siya. Bakal kasi to eh. Siguro kung plastic siguro. Baka palitan ko rin to eh, kasi yun nga, pag nalulubak, dapat yung may laro medyo umuga ng konti. Hindi naman makikita yung uga na yun sa pag naka-rock steady ka eh. Ito kasi sobrang tigas niya, so sobrang vibrate nung nakukuha nung video, so hindi may effect yung rock steady niya. Dapat yung medyo may laro siyang. Ito wala hindi talaga siya, tigas eh. And dito naman sa helmet,
Lagay natin yung camera dito sa harap. Nilagay ko muna yung camera dito para makita nyo yung ano. Di ko alam kung against the light ba. Nakatutok yung araw. Ito, nabili ko to sa Hank, sa Shopee. Ang ginagawa nilang mount is 3D printed. Ang maganda dun sa Hank, may mga model siya ng camera mount na ano na specific dun sa helmet. Example, itong helmet ko is Nomad Camino. Meron silang mount na for Nomad Camino. Check nyo dun sa shop nila sa Shopee. Post ko na lang sa screen kung magkano siya. Check nyo rin kung trip nyo bumili ng ganyan, ng ganitong Hank mount. Hanapin nyo lang kung may model. Kung meron yung helmet nyo may specific mount. Yung meron din akong isa pang helmet na Rook helmet. Yun, binilan ko rin ng camera mount yun. Hank din. Kasi meron nga siyang specific na camera mount. And meron pa akong isa, yung AMZ na Thompson. Walang ginawa yung Hank for AMZ Thompson. Pero ang ginawa ko, bumili pa ako ng isang mount for Rook. Kasi pareha sila ng hulma dito eh. So ayun, nagkasya nga talaga siya. Ayun, balik ko na yung camera sa helmet. Okay, dito na tayo sa EDSA. Kalahati pa lang yung nagagawa ditong kalsada. And dito wala pa eh. Dito okay na eh. Tsaka naka-elevate siya dito sa kaliwa. Ayun guys, siguro hanggang dito na lang. Sa susunod na vlog na lang ulit. Salamat sa mga nanood tsaka sa mga nag-comment do sa mga previous video ko. Salamat. Peace out.